Are we ready now sa ating topic this afternoon? I have this question, which is na I think na nabasa na natin ito sa ating FB page. Sinong nakabasa nito? At sinong nag-isip kung ano ang nasa isip ninyo? Keep it to yourself at di-discuss natin yan sa ating mga koinonia. Why this concern about the future that you work hard and save for it? Anong meron? Bakit kailangan? Ano ba yung mga concern natin sa mga hinaharap, kinabukasan natin? Bakit kailangan? Kailangan ba talaga na mag-save tayo for the days to come? I think, generally speaking, everyone. Kaya nga tayo nandito ngayon. The foreign country, dahil nagsusumikap tayo, gusto nating kumita and save up for our future at sa ating mga anak. Yun po. Yung katanungan na yan, I believe meron kayong iba't ibang kasagutan. Maaaring kung ano man yung meron kayo sa ngayon, doon na nakatutok yung ating kaisipan. Diba? At I would like to give the title of our conversation this afternoon, Insurance Plan. Kung paano natin pinaghahandaan yung ating kinabukasan, meron tayong mga policies, mga kung ano-anong mga alituntunin natin na ginagawa natin sa ating mga positions natin, plano natin sa ating mga buhay, maging sa pang-araw-araw natin na ginagawa. Di ba? Pinaplano natin kung ay, umpisahan ko ang araw na ito with this, with this, with this, with this. Pinaplano natin ang araw natin. And that is part of our responsibility being a steward in this life. Because we have this life which is only loaned to us. Pinahiram lang sa atin ang buhay na ito. So we have to have this insurance plan na, which is, when I was preparing this one, it's really hard to make an idea or the title of a conversation coming out from any story in the Bible. Kasi this topic this afternoon, we will be talking about the stewardship, and still we go to, ito po yung meaning ng stewardship na nakita ko sa dictionary. And I believe, alam din na natin, marami na tayong napakinggan about stewardship. And this one is the job of supervising or taking care of something such as an organization or property. Agree tayo na nasusundan niyo kung paano yung stewardship natin? Today, sabi ko nga, mag-usap tayo patungkol dito sa Luke chapter 12, verses 13 to 21. Ang title doon kung nagbabasa sa Bible, ang nakasulat doon is, The Parable of the Rich Fool. Pag-usapan natin yan mamaya as we go on. Bear with me sa ating pagpatuloy na pakikinig. At ito po yung sabi sa verse 15. Dito tayo huhugot. Dito tayo kukuha ng ating pag-uusapan. Ang sabi, Then he said to them, Watch out! Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Nakakatuwa yung ating pag-uusapan this afternoon, which is, I believe na yung mga nandito kanina sa ating devotion, nabanggit yung patungkol sa mga will of testament na kung halimbawa bibiyahe yung mag-asawa, sino yung pag-iiwanan nila ng kanilang mga ari-arian. Pinoproblema, nagiging anxious sila kung paano na lang yung kanila ang mga riches and glories. Ano ba yung nabanggit kanina? Paano na lang yung kayamanan namin kung ano man mangyayari. Napakaganda ng ating pagpapagamit sa Panginoon. Every time we come as one family, nagkakaroon ng pagkakaisa ang ating pag-iisip. God really works. I believe na talagang tayo pinagkaisa ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon for He's really good. I was amazed. I was amazed when I was listening to the devotion this morning. Sabi ko nga, wow. We really are
as one. Kasi kung paano minsan yung pag-iisip natin, nadadivert tayo kung ano yung minsan lumating, kung ano yung plano natin. But God always has a plan for us. And I would like to give this statement for us para sa ating um, memorize natin, mga aging prinsipyo natin sa buhay or kaalaman natin, karagdagang kaalaman natin sa atin, which is pagbulay-bulayan natin. We have to meditate it the whole week or every time may maalala kayong ganitong klaseng sitwasyon. This is the OPM that I would like to share to all of us. Sabi, greed is the absence of Jesus' presence in our lives. Greed. Nabanggit kanina doon sa ating text. Be careful. Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Kasi minsan, kung paano natin nagagawa yung mga bagay, we desire things na sa tingin natin, ito yung makakabuti sa atin. Ito yung magbibigay sa atin ng security. Ito yung magbibigay sa atin ng kagaanan ng buhay. Parang seguridad natin yun. Kaya yung, balikan ko lang yung insurance plan natin. After nung nangyari dito sa Hong Kong, yung Black Rain, tumaas daw yung insurance policies ng mga nandito sa Hong Kong kasi maraming nalugi, daming nag-claim, no? Daming nag-claim because of what happened. Lalo na yung may mga sasakyan. Yung insurance plan ng sasakyan ngayon, dati it ranges about 5,000 lang per annum ang insurance. Ngayon siguro 30-40% higher because of what happened. Marami kasing nag-claim ng insurance policy na yan because of what happened. FYI sa atin na yung mga maraming pag-aari, minsan marami ding responsibilities and liabilities. So, yan. Greed is the absence of Jesus' presence in our lives. Bakit natin nasabi yan? Bakit ko nabuo or na encounter itong statement na ito? Bakit pagka yan ang narinig natin or comes to our mind, greed, ang ibang sinasabi nila, ang greed is about wanting more, desiring what is yung gusto natin sa ating buhay. Di ba ganun ang greed natin? Some people are greed in power, money, ano pa? Authority. Mostly ganun ang nagiging sakim tayo. Hindi lang sa mga ganung bagay, kundi maraming maiisip natin about kasakiman in this life. Bakit? Because nawawala sa isip natin ang presensya ng Panginoon. Do you think so? It is really mabigat na salita ang greed kung ikaw ay mapagsabihan. Most of us, maraming nakakarinig na, ano ba yan? Ano bang gusto mo sa buhay mo? Bakit mo pa kailangan ng ganyan? Meron ka na. Bakit? Naghahangad ka pa. Mamaya, tatalakayin natin yan. And this is the story that we are going to nilay-nilayan natin, aralin natin in the book of Luke chapter 12 verses 13. Before these things happen, ang Panginoon nagsasalita in thousands of crowds. Marami nagsasalita, nagtuturo ang Panginoon na maraming tao halo-halo kasama yung mga disipulo. Nagtuturo siya about sa yung do not fear,
doon sa papatay sa'yo or doon sa yung may authority after your death na pwede kang itapon doon sa maraming pinag-uusapan. Then this one comes up na para bang wala siyang wala siyang intensyon na or anumang klase na ay si Jesus yan or basta lang nag-come up siya na someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Dito makikita natin na God has already provided dito sa mga tao. Then Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Sino ang nagbigay sa akin na karapatan para maging counsel or judge or mamagitan para sa inyo? Sabi siguro ng Panginoon, meron na kayong binigay, huwag niyo akong abalahin para pakialaman ko ang buhay ninyo or pakialaman ko ang mga possessions. I have provided you. Naisip niyo, yung naisip ko na dito natin makikita na pagka mayroong will of testament, yan na nga yung napag-usapan kanina, mayroong mga bagay na ipapamana natin, mayroong, sabihin, meron talaga silang mga kayamanan or mga ari-arian. Na itong isa, gusto niya hatiin kung ano man yun. Sabihan mo yung kapatid ko na hatiin. It just comes up to my mind na iba yung istorya nito patungkol doon sa prodigal son. Kasi yun sa kanila talagang hinati sa kanila. But this one, gusto niya na angkinin or magkaroon pa na ang pagmamanahin sa kanyang kapatid. Then Jesus replied, sino ang nagbigay sa akin na maging judge or arbiter between you? And sabi sa verse 15, ito yung ating main text. And Jesus said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." May mga bagay na hinahangad tayo. Kung ano yung sa tingin natin is makakapagbigay sa atin ng kabutihan. Tuloy ko lang. Ang sabi sa Ecclesiastes 5:10, ang sabi ni Haring Solomon, na whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth never satisfied with their income. Ito kung titingnan natin yung sa atin, pang-araw-araw nating buhay, pagka yung pera na yung ating nasa isip palagi, iisipin natin na ay kailangan kong i-deposito na itong pera ko na to ngayon kasi baka maubos ko pa. Hanggang sa impok ka ng impok, hindi ka na, parang kulang pa rin. Kahit pa anong klase, anong kadami yung kayamanan mo, parang kulang pa rin. Ngayon, pupunta ka ngayon sa marami ka ng ari-arian, magiging wealthy ka na, hindi ka rin masasatisfy. Yun nga yung sabi na walang makakapuno. Always tayo naghahanap ng something that is materially na makapagbigay sa atin ng satisfaction hanggang sa, yun na nga, pupunta na tayo sa pagiging greedy. Sa ibang salin, sa ESV, sabi, "And he said to them, take care and be on your guard against all
covetousness. Covetousness ang ginamit dito sa isang version, which is, kaya ko binanggit yan. Kung naalala natin yung 10 utos ng Panginoon, 10 Commandments, ika-10 utos, ang sabi doon, thou shall not covet. Ano nangyari kay Haring David noong siya ay nagka-interest kay Bathsheba? Di ba? Dahil sa kagustuhan niya na maangkin si Bathsheba, nagawa niya na akitin. Nagawa niya na ipapatay yung asawa. Nagawa niya na magsinungaling. So, naging multiple na yung kasalanan. Naging multiple yung kasalanan dahil sa gusto niyang maangkinin pa because of his covetousness. Ganyan ba tayo minsan na kung paano natin hinahangad yung mga bagay to the point na nagawa na natin magsinungaling. Nagawa na natin na kung ano-ano ng kapamaraanan natin just because we want this thing para sa sarili natin. Mabilis lang ako. Matatapos na agad tayo. Diba? Kasi nga gusto nating madaliin dahil meron pa tayong lakad. Minamadali natin yung oras. Ano ba yan? Tigil ka dyan. May lakad pa ako. May kuskus pa ako. I have something in mind that's for me to... Meron pa akong mga sariling lakad kung paano natin. Alam mo yun, minsan ganun. Mayroon tayong kapamaraanan dahil lang sa gusto natin sa buhay natin. The pleasure na gusto natin sa buhay natin. Nakakaisip tayo, nawawala yung ating focus sa Panginoon. Right? Tuloy tayo. Sabi sa verse 16 and 17, then he told them this parable, the ground of this certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Now, gusto ko lang paalalahanan kayo. Tandaan nyo yung mga nakaibang korte ng letra dyan. Kasi babalikan natin yan. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. Now, tigil muna tayo dyan kasi merong kasunod dyan na talagang magugulat tayo. Fasten your seatbelt. Kasi doon na tayo papunta sa talagang masakit para sa atin. Bakit ang nasa isip ni balik ko yung sa verse 16. He told them this parable. Alam na natin yung kahulugan ng parable, di ba? It's an earthly story with a heavenly meaning. Ito po yun. Ito totoong nangyayari. True to life story, ika nga. Na itong mayaman, nagkaroon ng abundant harvest. Sabihin, sa tayong lahat, we have enough. Meron talaga tayong mga pagpapala na tatanggap. But in this situation, ang nangyari dito sa rich man, nakalimutan niya yung pagiging steward niya. Since we are talking about stewardship, nakalimutan niya na siya ay tagapamahala lang ng kanyang buhay. Maaring iba sa atin, hindi natin alam. Kaya tayo nagiging greedy because we thought of ourselves as we are the owner of our life. We are the owner of everything that we possesses. Kung ano yung pinagmamayari natin, atin yun because we toil for it. Pinaghirapan natin. We strive to earn those material things. Kaya tayo nag-aangkin na parang sa sarili natin na I
kung anong ginagawa nitong rich man na to. I do. This is what shall I do? I have no place to store my crops, and I will tear down. Meron siyang mga kapamaraanan. Sa kagaya ng title natin, we have to have this insurance. Gumagawa tayo ng kapamaraanan natin. Pwede nga lang, i-purchase na natin lahat ng klaseng mga bagay para lang, di ba? Bakit napag-uusapan namin ng asawa ko, banggitin ko lang, na ano ang gagawin natin pag uwi natin sa Pilipinas? Dalawa lang man tayo. Kasi yung mga kamag-anak natin, may mga kanya-kanyang buhay man yan sila. Tayong dalawa, ano na lang. Ay, sabi ko, kaninang umaga, ay di magplano tayo kung saan talaga tayo mag-for good. Sabi niya, doon ako sa amin, doon ka sa inyo. Sabi niya, ay paano yun? Ay hindi na lang tayo hindi ko na ipapagawa yung bahay sa inyo, sa Davao. Hindi ko na rin ipapagawa para wala, mabuhay lang tayo kanya-kanya. Sabi ko ganun. Now, it's just an icebreaker lang sa atin. Kung paano natin pinaghahandaan, iniisip yung ating kinabukasan, future. That's our question, di ba? Ngayon, itong rich man na ito, kung maging advisor natin siya sa ngayon, the best ito na advisor financially, o sa kanyang field as farmer, magandang farmer ito kasi nakapag-produce siya ng maraming harvest. So, ano kaya ang mga technology ang ginagamit niya? O kompleto siguro ito ng material, mga makinaryas. O makakakuha tayo ng idea, baka yung bagong kapamaraanan ngayon ng pagpa-farming, marami tayong natututunan. Siguro this rich man, talagang kunin natin siya as our advisor or para matututo tayo ng mga idea kung paano magkaroon ng abundant harvest. But, nakalimutan niya na hindi siya yung may-ari ng mga bagay na meron siya. Sabi pa niya dito you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Wow, napakagandang desire nun. Tandaan natin yan, yung mga salita ng ating, babalik-balikan natin yung mga yan. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Ginawa niyo na ba sa buhay niyo yung mga dito, pa-travel-travel lang, pa-easy-easy lang sa buhay, no? Tapos, nag-i-enjoy ng mga buhay-buhay nila, naging masaya, because sa atin, kung titingnan lang sa ating horizontally natin, pananaw, sa kapwa natin, there is no wrong of being happy with their lives, be merry, kain, inom, pahinga. See, parang, yun nga, we have given those privilege na i-manage natin ang buhay. Kaya nga sabi ko, magandang advisor itong rich man na to eh. Paturo tayo. Kasi nagawa niya na mag-enjoy sa buhay niya, kain-kain lang, inom-inom, drink. Naging masaya siya sa buhay niya. Subalit, ang sabi sa susunod na verse, but God said to him, "You fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" Ouch. Nung sinabi ng Panginoon, yung salitang, "You fool," ibig ba sabihin na talagang walang kaalam-alam itong rich man na to? Sa atin, titingnan natin kung
tayo nakarinig ng salita na yon, you fool. Merong mga tao na well-educated, napakaganda ng estado sa buhay, mayaman, galing sa mga prominenteng pamilya. But how about their lifestyle? Bakit sila? Doon kasi natin nakikita kung paano nagiging mangmang ang isang tao. Kung namumuhay sila beyond what they have. Na para bang they are controlling their lives. They are the one who owns their lives. Nakakalimutan nila na pag-aralan natin mamaya. Meron akong karugtong dyan eh. Kung bakit, alam niyo, tingnan natin itong isang aspeto na ito. How we become full. Kung minsan, kahit nasasabi natin na tayo ay aral, marunong sa buhay. Actually, pagka ikaw napagsabihan ng Panginoon na full, hindi lang yan basta-basta na sabihin na mababa ang IQ mo or wala kang nalalaman sa buhay. Hindi ganun. Kaya ka napagsabihan na full because lumalayo ka sa pamumuhay niya. Lumalayo ka sa buhay na gusto ng Panginoon para sa iyo. Tingnan natin itong sitwasyon. Madalas na pagsasabihan natin yung mga taong edukado naman. Kaya nga, lahat naman tayo siguro narito, edukado tayong lahat. Diba? Meron tayong mga knowledge, meron tayong mga nalalaman ng mga bagay-bagay, subalit hindi natin na-apply. Isang malaking halimbawa, na kung paano natin ipinapamuhay na yung sinasabi natin na, wala kayong pakialam, buhay ko ito. Meron pang nakapost sa Facebook, wala kayong pakialam sa post ko dahil wall ko ito. Wala kayong magagawa dahil buhay ko ito. Di ba ganun nangyari sa rich man na ito? Minsan ganun tayo. This is me. Ako to. Buhay ko to, wala kayong pakialam. Personality ko to. Manginig kayo. May mga ganun pa tayo, no? Masakit tanggapin yung ganong klaseng katotohanan. Subalit yun ang justification natin sa buhay natin. Kaya tayo nagiging mangmang, nagiging fool because we live a life na sa tingin natin tayo lang, nagiging narcissistic tayo. Ang pagkakaalam natin na tayo lang ang nabubuhay sa mundo. Ako ang may gawa sa lahat ng bagay na narating ko. Sariling kong kalakasan, pinagpuyatan ko itong kagandahan ko na to. Pinaghirapan ko kung ano man ang kayamanan meron ako. Nakalimutan natin. Sabi nga niya, sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Sino ngayon ang makikinabang sa mga bagay na hinanda mo para sa sarili mo? Baka yung insurance company ang makikinabang niya, hindi ka na makaka-claim. Di po ba? Kung paano, tingnan natin, meron akong hinanda dito, yung mga items on how bakit naging full ang isang rich man na ito? Naging selfish siya. What shall I do? I, myself, my. Sarili lang niya ang iniisip niya. Pangalawa, sabi niya doon sa, I have plenty of grains for many years. Doon lang sa present na sitwasyon ang pinag-iisipan niya. Ngayon, magkukuskus ako para ang yung kikitain ko ngayon, may padala ko na kaagad. Gagawa ako ng mga bagay para makuha ko agad yung gusto ko this very day. Kasi pa bukas. Para bang, alam mo yung pagka nagsasabi tayo, see you tomorrow. O, ganun. Para sigurado tayo na talagang makikita pa tayo, no? Eh, paano kung bigyan na nga? God forbid.
Hindi talaga, wala talagang nakakaalam sa takdang panahon kung talagang tinakda ka na. Ngayon na nga eh. Paano na lang kung yung buhay mo ngayon will be demanded from you? Ano na? Nga tayo. Kung paano natin, wala tayong magagawa. Because we are just being loaned by this life. Hindi talaga atin ito. Hindi tayo ang nagmamayara. Kaya nga tayo ay isang steward lang. Minamanage natin ang buhay natin. Hindi tayo dapat magmayabang na atin ito. Full security. Kadalasan sa atin, ang pagkatingin natin sa buhay natin, kung marami na tayo, kung meron akong sasakyan, ang sarap na ng buhay ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, hindi na ako mamumroblema sa traffic. Gagawa ako ng sarili kong daan. Alam mo, sa tingin kasi natin, sa ating pag-iisip bilang tao, andoon sa mga material na bagay natin ang ating security. Kaya tayo hindi po masama ang magkaroon ng mga bagay natin. Subalit nagkakaroon na tayo nga ng maling kaisipan na sa tingin natin na pagka meron ako, mga bagay na yun, sigurado na ang bukas ko. Isa pa pinag-uusapan namin, bili na tayo ng St. Peter life insurance sa ngayon pa lang. Hindi naman na, plugging wala. Yung life insurance, yun na yung nasa isip namin. Noong bata pa pala tayo, ang desire lang natin na magkaroon ay kung ano ang meron sa kaibigan natin, kamag-anak natin. Yung nagkakaedad-edad na sila, hindi ako kasali doon. Nagkakaedad-edad na tayo, yun yung pala yung ating pinaghahandaan sa buhay natin. Na hindi natin bigyan ng sakit ng ulo yung mga maiiwanan natin. So habang nagtatrabaho tayo, pinaghahandaan na. There is nothing wrong about that. Kaya nga tayo talaga sabi, it is really a privilege to be in the family of God. Kasi kung paano tayo tinuruan ng Panginoon, kung paano niya ipinakita yung halimbawa na dapat nating ipamuhay. Lahat na yata binigyan na ng Panginoon. Pag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, we will always be reminded how to be good to your neighbors. Paano mo mahalin ang sarili mo, mahalin mo ang iyong kapitbahay. Hindi tayo nagkulang sa mga paalala at salita ng Panginoon na naging kalakasan natin. Mortality. Yun nga, sabi ko kanina na doon talaga tayo pupunta dyan. Pag sabi natin see you tomorrow, wala nang tomorrow. Paano na? Totoo ang kamatayan. Hindi ko kayo tinatakot. Talagang nababasa natin yan sa salita ng Panginoon. Doon talaga tayo lahat pupunta. Which is hindi naisip nung rich man na anytime babawian tayo ng Panginoon sa lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. God is in control. Not rich toward God. Mayroon pala akong sa gitna na yan. Tuloy ko mamaya. Ang isip natin naging materialistic na tayo. Nawawala yung ating pagtingin vertically, which is towards God. Ang nakikita natin, papasikat ako dito, mayaman ako, lahat. Yung mga bagay na narito sa lupa ang nakatuon sa isip natin. Ang being rich towards God, while I was preparing this, sabi ko, ano kaya ang ipapaliwanag ko being rich towards God? Am I trying to do my way para maging mayaman ako sa Panginoon? Ang sabi sa Ephesians 2:8, for it is
By grace? Grasya ng Panginoon ang nagliligtas sa atin. Wala tayong magagawa. Ang being rich na sinasabi ko is gawin natin yung mga bagay na nakakalugod. In return or in respond to what God has done to us. Kung ano yung ginawa ang naranasan natin sa buhay natin sa ngayon. Naging mabuti tayo sa ating kapwa. Kagaya ng ating pinag-aaralan sa ating worship. Kung paano tayo nagpupuri sa Panginoon. Kung paano tayo nagbibigay ng parangal sa ating Diyos na buhay. That is the response of our heart toward God because of what He has done in our lives. Nagiging rich tayo towards God. Not because of what we are doing, what we have in our lives. Kaya sabi, walang anumang makapagpalit or makapagbili. Palit, taga, Bisaya yun. Walang anuman na pwede mong ipagpalit or pambili ng kaluluwa mo na bagay dito sa mundo. It is by grace. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na i-manage mo ang buhay mo. Kung talagang naroon ka sa sitwasyon na mahirap intindihin because mahirap talaga intindihin, hindi mo maipaliwanag. Kaya nga mahirap intindihin, hindi ko na ipapaliwanag. Pag nandoon ka sa sitwasyon na yun, keep that faith na ang Diyos ang may hawak sa buhay mo. Kung anytime kukunin ka niya, it's His decision. Hindi mo pwede na, Lord, marami akong lupain doon. Pwede bang isanla ko yun pagkapalit ng buhay ko? No. We cannot do that. Kaya nga kung paano natin ipinaghahandaan, kung paano tayo magiging rich towards God. Meron pala yung word dito. Merong word dito na hedonism. The pursuit of pleasure. Hedonism. Yung word na hedonism na yan, para sa atin ba na, parang pleasure lang, gusto natin makamtan ang mga bagay-bagay. Gusto natin kunin yung mga bagay na hindi naman dapat sa atin. Kaya ngayon nangyari sa kasampung utos na huwag mong pagnasahan yung hindi sa iyo. Kaya yung hedonism na yan, paano ba natin, avoid natin yan na hindi masama, sabi ko nga, hindi masama na maghangad tayo ng mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na enjoy mo ang buhay mo. But that depends on how you manage your life, being balanse. Na hindi ka na lang nakapokus sa mga material na bagay, hindi ka na lang hangad ng mga bagay-bagay na yun. One thing, kung ano man yung mga naipunla natin dito ano man yung mga investment natin, at pupunta tayo doon sigurado man talaga yon. Sabi na death is certain, mamamatay talaga tayo. Meron na ba kayong nakita na pagdating ng burol, paghila na, papunta na ng tapos may dala-dalang karwahe, karga lahat ng pagmamayari. Meron na ba kayo nakitang ganon? Maraming nakasunod na mga tao because they love you. Yung alaala mo ang naiiwan mo dito sa lupa. That is thumbs up sa Panginoon. Kasi meron ba kayo nakita na nung nangyari nung pandemic na it's sad na merong bigla na lang na personally, yung kapatid ko, namatay siya ng COVID. Hindi man lang kami nakauwi. Yung mga ganong klaseng sitwasyon, yun ang mahirap na sitwasyon na hindi mo maipaliwanag. Yun yung sabi ko kanina. Kung nasa sitwasyon ka na mahirap ipaliwanag, huwag mo nang hanapan ng paliwanag. Trust in God. Kasi ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin, ang mga nangyayari sa buhay natin, kung talagang pinahintulutan ng Panginoon, we cannot question God.
So yun na nga, yung dadalhin na sa uling hantungan. Kasi pag-usapan na natin. Kasi yun naman talaga eh. Talagang mangyayari sa atin. Na pupunta talaga tayo lahat dun. Yun talaga ang destiny natin. Mamamatay tayo, huhusgahan tayo. But nung tanong na may nakita na ba kayo na dinala sa huling hantungan at dala-dala, sunod yung karwahe, lahat ng kanyang mga ari-ari. Wala na siguro, no? Kaya nga, mag-ingat tayo. Yun yung i-manage natin sa buhay natin. Ang maaaring pinakamagandang maiwanan natin sa mga mahal natin sa buhay is yung kabutihan natin. Yun ang hindi. Kaya nga, kung magiging rich tayo sa Panginoon, kahit walang-wala ka, ang pagmamahal ng tao, hindi ka kakakapusin. Kahit naghihirap ka na, ito, kung dumating sa buhay natin, na yung pinagpagura natin, yung insurance plan na nangyari dito sa Hong Kong, o biglang wala nang maibigay. Wala nang maibigay yung insurance company. Oy, ano na? Samantala, kung yung ating naipunla ay yung pagmamahal sa kapwa, kabutihan sa kapwa, kagandahang loob, kahit anong mangyari, anong sitwasyon sa buhay mo, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kapatid natin, our neighbor is always there to comfort us, to give us na kailangan natin. Greed is the absence of Jesus' presence in our lives. Hindi natin dapat hangarin yung mga bagay. Huwag tayong maghangad ng sobra-sobra sa buhay natin. Huwag tayong maghangad ng mga bagay na sa tingin natin ay makukuha natin. Kapalit ay ang buhay ng mahal natin sa buhay. Ang kapalit ay ang kasiraan ng relasyon ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan. Naghangad tayo ng mga bagay, gusto nating makamtan yung bagay, kapalit ay ang ating buhay or maging buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Yun nga, ang sabi doon sa verse 20, ulitin ko, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be. Whoever stores up things for themselves but is not rich towards God. Hangad tayo ng mga bagay-bagay. Sa tingin natin ay makakabuti sa atin. Balit nakakalimutan natin being rich towards God. Kung ano ay tinuro ng Panginoon sa atin, kung ano ay pinakita sa atin, nakakalimutan natin, di natin ipinapamuhay yung mga yon. Magiging fool tayo, magiging magiging wala tayong kaalam-alam sa buhay na, we are meaningless. Kumbaga, ang buhay natin ay nagiging walang saysay. Kung ang hangad lang natin ay sa pansarili natin, mga bagay na narito sa lupa, without considering God. Kaya nga sabi ko sa statement, nabasa natin to sa Facebook, hindi po ba? Acquiring material things gives us pleasure. But trusting God's provision is a real treasure. Maaaring tayo naghangad ng mga bagay materially. Yun nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan. Nagagalaktan, sisiyahan tayo. Sabihin natin, yes, this is it. Nakamtang ko na rin. At last, kumpleto na ang buhay ko dahil nakarating na ako dito.
Subalit, kung nagawa mo yung mga bagay na yon, di naman kasi may mga pagkakataon na nakamtan natin yung mga bagay na gusto natin, na nawala sa isip natin, na nakapandaya tayo, nakagawa tayo ng mga sasamang bagay. Di ba? Yes, nakamtan mo yan. Nakuha mo yung gusto mo. Pero iba kasi, yung mga bagay na nakamtan mo, nabigay ng Panginoon. Talagang ginawa mo siya ng malinis na kamay. Clean hands. Nagawa mo sa mabuting paraan. Ang Panginoon, hindi niya tayo pinifailed, pakyas sa Bisaya. Dili ta pakyason sa Ginoo. Kung ano ang gusto natin, God will give it to us. Hindi niya tayo, ano ba yung pakyas sa Tagalog? Bibiguin. Hindi niya tayo bibiguin sa mga bagay na ginugusto natin. Kung talagang yung puso natin is aligned to what He wants us. What He wants us to be. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kung yung desire natin is magkaroon ng mga ganyang bagay, pag nakamit mo yung mga yon, yun ang tunay na kayamanan. Nagkakaroon ka ng contentment sa mga bagay. Kung sa tingin mo, if you really acknowledge na ito lang ang naabot ko sa haba, sa 35 years ko sa Hong Kong, umuwi ako, isang haligi lang na ipatayo. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat Lord sa biyaya mo. Doon nakikita yung pasasalamat ng puso natin. Doon masusukat kung paano tayo nagiging kontento sa anuman. Yung provision, kung ano yung binigay ng Panginoon sa iyo, enjoy it. Sabi nga, take life easy. Eat, drink, and be merry. Huwag mo na hangarin dahil 40 years ka na sa Hong Kong, pagdating ng araw, expectation mo is mansyon or marami ka ng eroplano siguro. But if really God provides lang, kung ano lang, kaya nga meron akong kwento, isasali ko lang ito. Itong bata, meron dong bata. Sabi niya sa papa niya, Daddy, I want that ice cream. Ito ngayon, binigyan. Siyempre, yung tatay, mapagbigay, konsentidor. Tatay. Siyempre, di ba? Binigyan na ng ice cream. Pag naglakad sila, nahulog ngayon bigla yung ice cream. Sabi niya, umiyak yung bata, nahulog yung ice cream. Gusto ko ng maraming ice cream. Di bumalik ulit sila. Di meron nakita yung bata na yung 3 kulay. Gusto niya pa. Sabi nung tatay, anak, yung maliit na ice cream hindi mo na ingatan, nahulog. Gusto mo pa yung malaki? Ay, hindi ko ibibigay yun kasi mabilis di ba? Nakita niyo yung logic doon na we desire more na hindi nga natin kayang pangalagaan. We desire more. We want more. Yun yung tayo na hindi tayo. Kaya nga yung salita nating greed, na minsan yung mga napapanood ko sa Facebook, yung mga mukbang, kung paano sila kumain ng napakarami. Hindi na yun satisfaction sa katawan nila, kundi yun ang greed na sinasabi. Na halos hindi nanginunguya. That is, huwag kayong gumawa ng mga ganun just for the content purposes sa ating mga So, we desire more. We want more. I want more. But if you rely on God's provision, kung ano lang yung binigay sa iyo ng Panginoon at masaya ka na doon, yun ang masasabi mo sa tingin mo na, Lord, kung ito lang ang pinagkatiwala mo sa akin, Panginoon, na yung
30 years. Pag-uwi ko, ito lang Panginoon ang naipon ko. Iingatan ko ito, Lord, mag-i-enjoy ako dahil retirement period na ito na yung pagpapahinga na ako, Panginoon, kung ano man ang ibibigay mo sa akin, ano man ang pinagkakatiwala mo sa akin, Lord. I am so grateful. Bless the Lord, O my soul. Dahil kontento ako, Panginoon, sa buhay ko na binigay mo sa akin. Di ba napakasarap noon na talagang ang iniisip mo is papurihan ng Panginoon dahil, Lord, binigyan mo ako nito. Ikaw, Panginoon, ang tunay kong kayamanan. Ikaw, Panginoon, ang may-ari ng buhay ko. Kung ano man ang pagkakaloob mo sa akin, ano man pagkakatiwala mo sa akin, kung bigyan mo ako, Panginoon, ng talento ng kung ano man na kaya kong gawin para paglingkuran ka, maraming salamat, Panginoon. Kasi hindi nasusukat ang buhay ng tao in an abundance of our possession. Sabi nga sa ating pinaka-main text. Minsan nasasabi natin na kung meron lang akong talentong ganyan, siguro reverend na ako ngayon. Mas mataas pa sa pastor. Kung meron lang akong ganyang klaseng kaalaman, presidente ako ng Pilipinas ngayon. Ano yung mga ganong klaseng kaisipan natin? Na we want to have more na hindi naman natin kaya. Ang sa tingin pa ng iba na makakapaglingkod o pasalamatan natin ang ating mga musikero. Palakpakan natin ang ating mga musikero. Sa bawat isa sa atin na nagpapagamit ng dito sa gawain ng Panginoon, ano man ang kakayahan natin as long as we offer it to the Lord heartfully, doon tayo nagiging mayaman sa Panginoon. Niaalay natin yung pinakamaliit nating kayang gawin to give glory to God. Magawa natin yung mga simpleng bagay na yan. Nalulugod ang Panginoon sa buhay natin. Hindi mo na kailangan na dahil wala akong bagong sapatos ngayon, hindi ako magsisimba. Kailangan ko munang magkuskus para mabili ko yon. Matuwa ang Panginoon sa akin pag nakita ako sa simbahan. Which is very wrong mentality in us. Minsan pa, meron akong nakakwentuhan na sisimba lang siya pagka meron siyang bagong gamit. Which is part of our learning. Is hindi po yun. His mind, his focus, or her focus, kung sino man yan, is sa mga bagay na narito sa lupa, wala sa Panginoon. Every little thing that you do that is pleasing to God is a treasure na pwede mong ibahagi sa iyong kapwa, sa iyong kasamahan kapatid sa paniniwala. Sino man yan, nagagawa mo yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Amen? Why this concern about the future that you work hard and save for it? No? Maiksi lang ang buhay natin. Masarap mamuhay na hindi natin hinahangad or talagang striving tayo just to have these material things. Enjoy. Enjoy mo yung pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Hindi mo na kailangan na gusto ko niyan. Kung tinatawag ka na ng katawan mo ngayon, ito practical speaking, kung tinatawag ka na ng Panginoon na, sumasakit na yung likod ko. Hindi na insurance plan ang ating bibilihin, kundi pati na yung kung ano-ano na. Hindi ba? Practical lang na usapan. Subalit, yun na nga, doon tayo sa mahirap na sitwasyon na hindi maipapaliwanag. Huwag mo nang isipin ng konong klaseng paliwanag.
Give it up to the Lord. Na kung puproblemahin mo na pa, uuwi ako, tapos ganito. Our Lord is gracious. Punong-puno, mayaman ang ating Panginoon. Naalala niyo yung preaching ni Pastor June na makamtan mo na ang bagay na lahat nandito sa mundo, but you forfeit your soul, your life is meaningless. Closing na tayo. This is the application na gusto kong ibigay sa atin lahat. At tandaan natin, do not forget God. Kung merong ibang mga klaseng companies ng insurance plan, God is the number one. Number one option. Kasi, wala eh. Wala kang kasiguruhan sa mga bagay-bagay, material na bagay. Pansamantala, mabibigyan ka ng pleasure, yes? Yes. But yun na nga, a death is certain. Totoo talaga, mangyayari talaga yung buhay. We are enjoying our life in this world, but we have to save up for the life that is to come. A glorious life that is with the Lord. Kasi nga sabi, meron tayong buhay na pinaghahandaan. That is the life to come. Doon tayo magiging mayaman. Doon tayo mas lalong mag-i-enjoy in that life. So do not forget God. Amen. Amen.